Lumipas man ang panahon at kasabay sa pagbabago ng mundo, marami ding mga bagay ang hindi inaasahang dadating sa buhay mo. At kapag masaya ka sa dumating, huwag kang matakot na ibigay yung nararapat para wala kang pagsisihan. Dahil alam mong ibinigay mo naman ang sapat. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Uy, Buknoy, gising na. Anong oras ka ba ng tulog kagabi? Man, maaga pa. Ano bang oras na? Buknoy, 1 PM na. Ang sarap matulog dito, ang lamig. Pero tara na muna umuwi sa bahay. Nagugutom na ako. At saka, dalahin na natin dito yung mga gamit mo. Hapon na pala. Kung sa bagay, tama si Eman. Ang sarap matulog dito sa kondo. Ang lamig kasi. Kaya eto, diretso alis na talaga kami. At sa bahay na lang ni Eman kami kakain. Kasi nagluto daw yung papa niya ng kaldereta. Kaya naman, eto, nang makarating kami sa kanila, diretso kain na kaagad. Tapos eto, dinala na namin sa kondo yung mga gamit ko at eto. Dito na ulit nakitulog si Eman. Sasamahan niya daw muna ako habang bakasyon pa. Kaya eto, lagi lang talaga kaming magkasama. At sa paglipas ng mga araw, madaming kalokohan si Eman na nadidiscovery ko. Medyo pasaway siya. Tapos, minsan pa niya akong isinama sa pagnanakaw ng mangga. Gagi talaga. Unang beses kong maranasan na magnakaw ng mangga. Natakot nga ako Kasi may nakita akong nakasilip dun sa bintana ng bahay kung saan namin ninakaw yung mangga. At eto, nang sumapit ang pasukan, sa parehong school kami pumasok na Eman. Magkaiba kami ng kurso. Tapos kapag uwian, minsan nakakasabay ko si Eman. At kapag magkasabay kami, eto, lagi kaming nadaan sa bahay ni Aling Yoli. Nakikikain lang talaga kami. At saka, sanay na si Aling Yoli sa amin. At yung nakatira doon sa bahay ni Aling Yoli, ewan ko ba, pero may napapansin ako sa dalawang yun. Kasi nung minsang andun kami ni Eman, nagulat kami na sabay silang lumabas sa banyo. Medyo nagduda ako pero baka sobrang close lang sila kaya nagsabay na sila. Pero iba yung kutob ko Parang may mali talaga. Pero ang mahalaga, masaya na ako. Medyo nakakalimutan ko ng nakaraan. Parang nakaka-move on na ako. Tama pala yung desisyon ko na lumayo. At tama din talaga. Nakalimutan ko na ang lahat.
tuluyan na ako umalis sa Pilipinas. Na hindi ko man lang nakikita at nakakausap si Buknoy. Alam kong alam nila kung nasa si Buknoy. Pero ayaw nilang sabihin sa akin. Kaya eto, wala akong magawa. Kailangan ko na din kasing umalis. Kasi sa ibang bansa ako nag-aaral. At di ko alam kung kailan ako muli makakabalik. Pero bago ako umalis, biniling ko sa kakambal ni Buknoy na alagaan yung rosas na may mga pulang bulaklak. Kasi regalo ko kay Buknoy yun eh. Yun lang ang may iwan kong alaala na hindi ko kupas. At sana kapag nakita yun ni Buknoy, sana maalala niya ako. Sa paglipas ng mga buwan, hindi pa din ako nawawalan ng pag-asa. Nagbabaka sakali na magparamdam bigla si Buknoy. Kaya lang, wala talaga eh. Kaya eto, tinuon ko yung pansin ko sa pag-aaral. At sa paglipas ng halos 2 taon, hindi na talaga nagparamdam si Buknoy sa akin. Tuluyan na ata talaga akong nakalimutan ni Buknoy. Pero susubukan ko pa din. Iboy, tara na. Bakit nakatulala ka pa? Papa, what if sa Pilipinas na lang ako mag-aral? Okay lang ba? Anak, dito na lang. Baka kasi mahirapan ka lang doon. Papa, kaya ko naman. Anak, alam mo, concern lang ako. Baka mahirapan ka kapag andun ka. Paano kung hindi ka makapokus sa pag-aaral mo? Dito pa nga lang anak. Lagi ka nang tulala, kakaisip sa nakaraan mo. At saka, papayag lang ako kapag alam kong okay ka na. Tsaka alam kong mahal mo yung si Benjamin. Tanggap namin pero huwag mong bugbugin ang puso mo. May tamang panahon na kaya dapat makinig ka sa akin. At kapag nakatapos ka na at maganda na yung buhay mo, saka ka humarap sa kanya. At patunayan mo yung pagmamahal mo. Papa, paano kung hindi na pwede sa araw na yun? Anak, ang ibig sabihin yan, hindi kayo para sa isa't isa. At ayoko nakikita kang nasasaktan. Opo, Papa. Kaya ito, patungo na kami sa Pilipinas. 2 taon na din ang nakalipas pero anong gagawin ko kapag nakita ko si Buknoy? Hanggang ngayon kasi mahal ko pa din siya. Bahala na talaga. Kung magtatagpo man yung mga landas namin, susubukan kong lapitan at kausapin siya at sana pakinggan niya ako. Kahit makita at makausap ko man lang siya, masaya na ako. At kung may iba na siya, okay lang. Basta hingi ako ng tawad sa kanya. Sa 2 taon na nakalipas, hindi ako pinapatahimik ng puso ko.
Tila ba, bangungot ang bawat gabing gumigising ako, lumuluha, dahil sa nakaraang hindi ko kayang matanggap. Anak, tara na. Tulala ka na naman. Sabi ko naman sa'yo, kapag nakarating na tayo dun, huwag kang pupunta sa bahay niya. Doon ka lang muna sa bahay ng ate Mona mo. Opo, Papa. Kung pwede lang sanang bumalik sa nakaraan para mabago ko yung kapalaran ko, pero sadyang ganito talaga yung buhay sa mundo. Hindi mo na mababago ang araw na dadaan sa buhay mo.